Masayang araw mga ka-PL. Kamalas-malasan po ang natanggap ni Bongbong Marcos sa kanyang kapaskuhan mga kababayan. Nagsagawa lang naman po ng survey ang SWS o Social Weather Station mga kababayan. Ang natanggap po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, abay napakagandang aginaldo. 31% po mga kababayan ang nadagdag sa ating VP Inday Sara plus 31% po kay VP Inday Sara yan Pero eto na tayo kay Bongbong Marcos po mga kababayan. Sumpang aginaldo po ang natanggap nitong mama Minus 3% na lang po si Bongbong Marcos. Minus 3%. Kita nyo na. O negative 3%. Nakakahiya ho ito. Bakit? Trust ratings po ang pinag-uusapan dito mga kababayan. Trust ratings. Tiwala ng sambayan ng Pilipino sa dalawang matataas na opisyal sa ating bansa. Si VP Inday Sara, pilit na sinisiraan, pilit na pinapatanggal sa kanyang pwesto, pero ang tiwala ng ating mga kababayan sa kanya ay tumataas po ng tumataas. Pero kay Bongbong Marcos, spaghetting pababa. Ito, ang balita mga kababayan. Basahin po natin. Maikli lang naman ito ang sabi, breaking news. Breaking news pati ito mga kababayan. Marcos, negative 3%. Duterte, plus 31%. Nakita nyo na. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.'s net trust ratings fell to negative 3% mga kababayan, while Vice President Sara Duterte rose to plus 31% according to the latest Social Weather Station o SWS survey conducted amid government investigation into alleged anomalous flood control project doon. Lumagapak ang trust ratings ni Bongbong Marcos mga kababayan dahil sa mga anomalya sa flood control project na hanggang ngayon hindi niya po ito kaya pang resolbahin. Sabi niya, bago daw magpasko, may makukulong. Abay tama nga naman. Pero si Diskaya lang pala mga kababayan. Akala ko mga elected official na mga buhaya. Hindi pala. Kontraktor lang ang kayang ipakulong nitong mamang ito, mga kababayan. Nasa laya pa yung kanyang pinsan at yung iba pang mga mambabatas na nagkamal din ng limpak-limpak na salapi dyan sa flood control project na yan. Napakarami ho nila Alam po nating lahat yan mga kababayan. Hindi niya po kayang resolbahin yung problema na yan. Yan ang mga nakikita ng mga kababayan nating napagtanungan nitong survey na ito na sinagawa nga po ng social weather stations. Kung meron pa ba silang tiwala kay Bongbong Marcos. Tiwala ho ito, trust ratings ho ito mga kababayan kaso, hindi po kayang magsinungaling ng ating mga kababayan kung ano po ang saloobin nila. Yun lamang po ang sinasabi nila. Ito ho ang resulta. Lagapak na naman si Bangag. Maliwanag po ito mga kababayan na ayaw na po sa kanya ng ating mga kababayan. Hindi na po nagtitiwala sa kanya ang ating mga kababayan. Mr. President Bongbong Marcos, Sir, kung alam nyo po ang salitang delikadesa,
Baka pwedeng i-apply nyo po sa sarili nyo. Ha? Kung hindi nyo po kayang i-apply, pilitin nyo po, sir. Alang-alang po sa delikadesa, mahiya ka naman po, sir. Tiwala po ng tao yan. Wala na pong tiwala sa iyo ang ating mga kababayan. Kung baga, hindi ka na po nila kinikilalang presidente ng ating bansa. Ang kinikilala na lamang po nila, etong ating vice presidente. Ikaw, hindi ka na po nila kinikilala. Kung meron man, iilan na lang, mabibilang na lang, kapraso na lang po, sir. Sa madaling salita, para bagang tanggap na ng ating mga kababayan na wala na silang presidenteng kinikilala. Ganon. O, di ba? Di ba, mga kababayan? Yun na naman po isa sa mga napakadaling ibig sabihin yan eh. Kapag ka bumaba ng bumulusok talaga ang trust ratings, wala nang tiwala sa'yo, o bilang ikaw presidente ka, wala nang tiwala sa'yo yung ating mga kababayan, mahiya ka na. Alam mo na ang ibig sabihin. No, hindi ka na kailangan ng ating mga kababayan, Mr. President. Pwede na po kayong mag-alsabalutan. Mag-alsabalutan na po kayo. Bahala na po kayo kung saan nyo gustong pumuntang bansa. O kung gusto nyo sa Pilipinas lang kayo, pwede rin. Pero, pag si Inday Sara ang naging presidente sa 2028, huwag magamitan ng inyong bend the law power at ng inyong mga magic sarap dyan sa tawag nito, Comelec, maliwanag na meron po kayong kakaharapin na mga reklamo pagkatapos ng termino mo. Napakarami niyan. Mismong kayo ho, Mr. President, maaaring alam po ninyo kung ano-ano yung mga reklamong maaaring kakaharapin ninyo oras na magtapos na yung termino ninyo. Kaya hanggat pa maaga pa, Mr. President, gamitin niyo na lang po yung kapiraso ho ninyong kokote. Kapiraso ho ninyong utak. Alam naman po namin na kapiraso na lang talaga yan kasi lulong na po kayo sabi ng kapatid mo Gamitin mo na lang yan, mag-isip ka mabuti para matakasan mo lahat. Di ba, mga kababayan? Makakaiwas ka sa sangkaterbang reklamo pagkatapos ng termino mo. Malaya kang mamuhay kung saan kang bansa. Lilipat kasama ng inyong mga mahal sa buhay. Hindi na ho kayo haharap sa sangkatutak na reklamo. Ligtas ho kayo. Kaya, gamitin mo na ang salitang delikadesa, i-apply mo sarili mo, tapos, bumaba ka sa pwesto, sigurado ako, etong mga mga kababayan nating wala nang tiwala sa'yo, matutuwa ito malamang magpapalakpakan pa, magpapasalamat pa sa'yo kapag ka bumaba ka sa pwesto mo, sir. Yun lang kung kaya mong gawin. Di ba, mga kababayan? Yun lang naman kung meron ka ring delikadesa. Di ba? At meron kang kahihiyan. Kung manipis pa ang mukha mo. Pero kung talagang sadyang makapal na ang mukha mo, ay pagpatuloy mo na lang yung administrasyon mong walang silbi. Mismong mga kababayan mo nga mga taga Ilocos Norte, napakarami ng may ayaw sa'yo. Sa mga nanonood na mga taga Ilocos Norte, paki-comment po kung sumusuporta pa ba kayo sa kasalukuyang presidente natin na kababayan po ninyo. Para makita po natin kung gaano karami. At pakipasa na rin po sa mga kapitbahay ninyo. Pakishare nitong video ito para maka-comment din sila dyan sa comment section kung sila ba'y taga-suporta pa ng ating kasalukuyang presidente o hindi na. Kung baga, karagdagan na lamang ito dito sa surveying isinagawa ng SWS.
Di ba? Mga kababayan, kasi ilang katao lang naman po ang dumadalo sa ganitong klaseng survey eh. Mabibilang lang talaga, pinakamarami dito, 1,500 o 2,000. Eh di hamak na mas marami na kababayan si Marcos dyan sa Ilocos. O, pakishare nyo po mga kababayan ko na taga Ilocos Norte sa inyong mga kapitbahay, mga kamag-anak para makakomment din po sila. Okay, uulitin ko, lagapak na naman. Sa 2026, February, maglalabas na naman po ng panibagong survey, mga kababayan. Kasi every quarter yan eh. So, 4 na beses po sa isang taon, magkakaroon ng survey ang lahat po ng mga survey firm. So, sa February, aasahan po natin, panibagong malalaman na naman natin po kung yung negative 3% ni Bongbong Marcos ay maalis o baka madagdagan pa. Pagka nadagdagan na talaga yan, sobrang nakakahiya na. Daig mo pa sinampal ni Inday Sara, Bongbong Marcos. Hindi ba? Mga kababayan, si Inday Sara namamayagpag eh. Plus 31%. Ang laki po na naidagdag sa kanya. Lagapak. Kasi kahit na simpleng problema lang, ipakulong lang, etong mga elected official na sangkot dito sa flood control project, hindi pa kayang gawin. Palibhasa, pinsan. Meron namang Saldico, ewan ko kung nakasuhan na ba talaga, hindi nga nila kayang ipakansila ang pasaporte. Ewan ko lang kung nakansila na. Sorry kung mali ako. Pero sa pagkakaalam ko, parang hindi pa po yata, mga kababayan. Pero kung nakansila na, abay mabuti. Di ba? Pero, ang kaso, wala. Kay Romualdez, wala pa. Di ba? Kaya ayan, galit na galit yung ating mga kababayan. Wala nang tiwala sa'yo, Mr. President, ang mga kababayan natin. Mahiya ka naman. You know what to do. Di ba, mga kababayan? Alam mo na. Matik na kung ano gagawin mo. Ganun lang. Di ba? Huwag kang mahiya. Total, kahiya-hiya na rin naman. Yung gobyerno mo o yung administrasyon. Kahiya-hiya na rin lang eh. Wala kang nagawa. Lintik ang korupsyon. Dawit pa nga yung anak mo eh. Di ba? Huwag kang mahiya. Gawin mo na. O eto pa. Isang balita, mga kababayan. Tungkol naman po ito sa ICI. Nako, isa na namang komisyoner ng ICI, mga kababayan, ang nagbitiw na sa kanyang pwesto. Mantakin ninyo, kung talagang mabuti ang ICI, kung patas, no, itong isang investigative body na itong ICI, kung talagang maganda, kung talagang seryoso sila sa trabaho nila, malamang hindi magre-retiro o magre-resign tong babaeng ito eh. Nagbitiw eh. So, ibig sabihin, maaaring hindi niya rin po nagugustuhan ang mga nangyayari dyan sa ICI. O ito ho, Fajardo resigns as ICI Commissioner. Nagbitiw sa pwesto si Rosana Fajardo bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure ayon sa kanyang pahayag ngayong Biyernes, Desyembre 26, mga kababayan. Kanina lamang po itong hapon o katanghalian, mga kababayan, nagbitiw ang komisyoner ng ICI. Epektibo ang kanyang pagbibitiw sa Desyembre 31. It has been a profound honor to serve alongside individuals who are deeply committed to transparency and accountability, dedicating themselves selflessly to the Filipino people. Bahagi ng kanyang pahayag. Kita nyo na, mga kababayan. Unti-unti nang nalalagasan ang ICI.
maliwanag na talaga mga kababayan na yung ICI na yan, walang silbi yan, inutil, walang kwenta, katulad po ng bumuo ng investigative body na yan. Eh, sino ba bumuo niyan? At sino rin ang nagpopondo niyan? Eh, walang iba po. Si Bongbong Marcos, eh, inutil yung presidente, inutil din yung itinayo niyang investigative body. Mana-mana lang yan. O, di ba? Yan. Sino pa kaya ang susunod dito kay Fajardo na magbitiw sa pwesto? Kasi nga, napapansin siguro nila na inutil yung kanilang investigative body na yan, mga kababayan eh. Napansin nila na inutil, walang kwenta. Alam nila na walang makukulong. Luto, ika nga. Madaling salita, luto. Walang ibang inibisigahan o idinidiin kundi yung mga kalaban nila sa politika. Pero yung sila-sila, grupo nila, aba, wala pong nakukulong. Di ba, mga kababayan? Buwagin nyo na yung ICI, walang kwenta yan. Walang kwenta. Buwagin nyo na yan. At nagsisipaglayasan na ang mga tao nyo dyan. O, ibig sabihin yan, wala kayong silbi. O, ganun lang kadali yun. O, di po ba, mga kababayan? O, ito pa. Dagdag ko po ito, mga kababayan. Naku po. Ayan, matindi. Ito, malupit. O, naku. Grabe si Sandro Marcos. Kabata-bata pa itong bata na ito. Kawata na rin. Ganun ba? O, nagtatanong lang ha. Sandro Marcos ranks among the highest funded in the DPWH 2025 GAA, mga kababayan, sa 2028-2025 yan. O, 12.9 billion pesos po, mga kababayan. Fiscal year 2025 DPWH budget. Region 1, Ilocos Norte, 1st District. Walang iba. Ayan. Si Charis. Ang lupit mo, Charis. Manang-mana ka sa lolo mo. Mana ka rin sa tatay mo. Inutil ka naman. Wala ka naman nagagawa dyan sa distrito mo. Sabi yan ha. Ni Pulong Duterte. Yang flood control mo daw dyan sa distrito mo, minamadali mong kumpunihin. Kumpunihin. Ayan. Siya na, nabubulol. Kasi nga, basag-basag, sira-sira, palpak, ampaw. Yung mga flood control mo dyan, kaya nagkukumahog ka na kumpunihin. Ewan ko lang kung natapos na, mga kababayan. Sa 2025 pa lang po ito. Mga kababayan, itong 12.9 billion, aba, bumabaho yata. Parang hindi po yata ito yung sinasabi ni Saldico na 50 billion. Hindi kaya nagkaroon ito ng bawas, mga kababayan? Hindi kaya binawasan ito? Para wag masyadong masadlak sa kahihiyan. Itong batang-bata na mambabatas, batang-bata, gumagawa na ng masama. O di ba, mga kababayan? Malay natin kung ito ba talaga yung totoo. Kasi kung pagbabatayan po natin, yung sinabi ni Saldico, 50 billion di umano, bakit 12 lang ito? Hindi pa po kasama yung sa taong 2026, mga kababayan. Sabi nga ni Congressman Leandro Leviste, lahat daw po ng mga mambabatas, lahat, naging si Leandro mismo, inaamin niya, lahat ng mambabatas di umano ay pwedeng mag-submit ng kani-kanilang mga insertion, mga kababayan. Maaari silang kita nyo na. Sandro to Meron niyang 12.9 di umano billion noong 2025. Sa 2026 kaya, baka dumoble o baka totoo na yung sinasabi ni Saldico na 50 billion pesos ang insertion nitong batang ito. Ang lupit mo, Teng. Batang-bata ka pa. Sirang-sira na ang pangalan mo dahil sa mga insertion mo. Ang lupit mo, Teng.
Ang tindi rin, ang kapal ng apog mo. Hindi ka na nahiya. Tatay mo meron, ikaw din meron. Aba, baka pati nanay mo meron din. Kasi nga, yung iba nga daw dyan ng mga appointee lang, di umano, mga kababayan ha. Appointee lang yan ha. Hindi po mga politiko ha. Meron din daw pong mga insertion Gaano kaya katotoo yan, mga kababayan? Gaano kaya katotoo yan? Naku po, malalaman po natin yan sa mga susunod na araw. Siguradong merong mga matitinong mambabatas ang magsisiwalat niyan. Abang-abangan lang po natin. Ano ho? Ito pa isa. Balita. Ayan. Sabi nitong isang bangag vlogger, mga kababayan, kakaawa naman itong taong ito. Wala ba itong alam sa mundo? Ganito ba talaga kabobo yung mga bangag vlogger na yan? Ayan sabi niya salamat PBBM. Driver's license, 10 years na. BBM legacy daw. Mga hayop na yan. Nang agaw na naman itong mga bangag vlogger, mga kababayan. 10 years daw. Ang license, ang driver's license. Di bagay kay Pangulong Duterte ito. Inangkin na naman po ng mga bangag vlogger, trolls vlogger, mga kababayan. Inagaw na naman nila yung trabaho ni Tatay Digong. Kita mo, ginawan tuloy sila ng picture. Ayan. Si Tatay Digong ang katawan, si Marcos ang muka, tumanda. Alang yung buhay ito. Inaangkin nyo ang trabaho ng hindi naman sa amo ninyo. Sa previous administration pa yan, mga bangag. Aba, mahiya naman kayo. Huwag kayong angkin ng angkin. Yang presidente ninyo, wala pang nagagawa yan. Di ba? Wala pang nagagawa na ikakatuwa nating lahat. Higit sa lahat ng mga OFW. Kahit yung passport nga pinataasan ng validity ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte alam nga taasan pa ni Bongbong Marcos yan. Baka umabot na ng 20 years niyan. Magrereklamo na ang mga taga DFA, mga kababayan, di ba? Magrereklamo na ba? Kailan? Tagal naman ng renewal ng mga tao na yan. Wala silang kikitain. Wala siya magagawa na talaga. Siguro sa kanya, sedula na lang. Marcos, itaas mo na lang ang validity. Dagdagan mo yung sa sedula. may maitulong ka man lang. Wala kang mga nagawa po, sir. Wala kang naitulong sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa mga OFW. Di ka ba nahihiya? Nang aangkin na lang ang mga bangag vlogger mo. Ikaw daw may pakana ng 10 years validity ng driver's license. Sila lang ang nagsasabi niyan. Inaagaw nila. Sa'yo daw gawa yan. Pagsabihan mo nga yung mga vlogger mong tanga. Lalong nagiging tanga, lalong nagiging bobo Dahil sa mga ginagawa nilang fake news Akala siguro nila, hindi alam ng tao na si Pangulong Duterte ang may kagagawan. Bakit umaabot na ngayon ng 10 taon ang validity ng driver's license? Ang tatanga lang, no? Mga kababayan, no? Yan yun. Yan, ang mga vlogger, mga kababayan. Ito pa isa. Legit to, mga kababayan, ha? Hindi po ito AI. Kita nyo po yan? Si Martin Romualdez, mga kababayan, yan yung dating mukha niya. Sa ibabaw, ang taba niya pa. Nung madalas pa siyang nakakapasok dyan sa House of Representatives. Siya pa ang speaker nun. Ang ganda pa po ng mukha niya. Ang taba pa. Diba? Bilugan pa siya. Ibig sabihin, hindi na problema, kundi puro saya lang ang ginagawa niya at ng kanyang mga tropa. Pero ngayon, yang sa baba, mga kababayan, may video ko niyan, di ko lang kinuha kasi sa ibang media outlet po, hindi natin pwedeng pakialaman, baka mayari ho tayo.
Yan, legit ho talaga yung video na yan. No? Sa baba, video ho yan. Hindi lang po yan isang simpleng litrato. Video ho talaga yan. Ang payat niya na, mga kababayan, no? Nag-Baker Slim na siya. si ano, si si Tambaloslos. Nagpapayat yung mama. O baka namayat na ito sa konsumisyon, mga kababayan, dahil sa kinakasangkutan niya ngayong problema dito sa flood control project. Hindi kaya? No? Nangayayat na, sunod dyan, magkakasakit na yan. Tapos magkakaroon na po ng, ano tawag dito? Ay, lalagay sa leeg po. Ano to? Neck bracket. Neck bracket ba tawag dyan? Sunod dyan, magkakasakit na, sasakay na sa wheelchair. Sunod, matitegi na. Hindi. Wag naman mategi. Hayaan natin siyang mabuhay. Kasi mas nanaisin po nating lahat, mga kababayan, na makita natin siyang buhay habang humihimas po ng rehas. Nasa malamig na bilangguan ng si Tamba, mga kababayan. Sana ipakulong ng pinsan niya. Itong si Romualdez. Kasi hindi naman po mamamayat ito. Kita niyo, biglang tumanda yung itsura. Kita niyo naman, yung buhok niya wala na sa ayos, mga kababayan. Mukha na siyang may sakit. Parang na siyang nagkasakit ng parang tuberculosis. No? O di kaya baka karma na ho talaga ito, mga kababayan. Iba kasi yung taong namayat dahil sa nag-diet. Nakita niya yung katawan niya, sobrang laki niya na. So, para makaiwas siya sa mga anumang sakit, kinakailangan niya mag-diet. Di po ba? So ang gagawin niya, titiisin niyang huwag kumain. Diet nga eh. So papayat siya, sabay ehersisyo. Hindi tulad nitong kay Martin o mga kababayan, bagsak yung katawan niya. Tignan niyo naman yung katawan niya, katawan. Yung mukha niya, tutukan niyo pong maigi, Para siyang bulldog, bumagsak na talaga eh. Nangayayat na talaga eh. Yung una, sa taas, bilog na bilog yung mukha niya, halatang walang problema. Pero ngayon, nangonsumisyon na, punong-puno na po ng problema, kinakarma na rin po yata itong mama na ito. Mga kababayan, gusto niyong matuluyan to? Huwag niyong ipagdasal. Kasi kapag ipagdadasal ho ninyo, ang kamatayan ng isang tao, tataas po buhay niyan. Hayaan nyo lang, pagmasdan nyo lang, obserbahan nyo lang. Kaya pala hindi na natin nakikita ito madalas sa mga interview, kahit sa House of Representatives, hindi na natin nakikita itong mama na to At hindi rin siya masyado nag-iingay. No, hindi niya na masyado binabanatan si VP Inday Sara gamit ang camera ng mga media outlet niya na kung saan isa siya sa mga may-ari. Sa madaling salita, nanahimik siya. Nahiya na siguro, mga kababayan, dyan sa itsura niyang sobrang payat niya na. Sabihin kasi ng ating mga kababayan, talagang kinarma na. Si Tamba. Ginabaan na. Ayan, sige. Gagawa-gawa kayo ng problema. Hindi niyo naman pala kaya. Matatakot naman pala kayo. Mae-stress. Mangangayayat. Naku po. Ingat-ingat. Mr. Former Speaker of the House, Martin Romualdez. Baka si kamatayan, nasa likod mo na, nakatutok na sa liig mo, ang kalawit niya. Baka lang naman. Di ba? Yung mga kababayan, nakatutok na sa liig mo, hahatakin na lang, tegi ka. Ayan, yan ang napapala, mga kababayan, ng mga gahaman. Ano nangyayari ngayon? Di ba? Araw pa rin po ito nagkapaskuhan Kahit sabihin po nating December 26 ngayon, napakaraming nangyari. Nagbitiw. Ang taga-ICI, commissioner pati ito. Nagapak. Ang trust rating ni Bongbong Marcos. Pinaka-importante po yan.
kung importante po ang approval ratings ng isang opisyal ng gobyerno, mga kababayan, mas importante ang trust ratings. Kasi tiwala po ng sambayan ng Pilipino ang kinakailangang makuha ng isang politiko o elected official na kasalukuyang naglilingkod. Kuno, kuno lang naman. Si Bongbong yan, kuno. Naglilingkod, kuno. Pero si BP Inday Sara, talagang naglilingkod yan. O di ba? Tiwala ng ating mga kababayan. Kaso wala na ho eh. Negative 3% ang bigat na ho niyan. Sa first quarter ng 2026, mag-abang-abang tayo. Siguradong lagapak na naman yan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.